Nakatakdang sumailalim ang Light Rail Transit (LRT) Lines 1 at 2 sa isang 74 na milyong pesos infrastructure upgrade na pinondohan ng Light Rail Transit Authority (LRTA) upang mapabuti ang kondisyon ng mga pasilidad at kaligtasan ng mga commuter at manggagawa. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Gagamitin sa pagpapaayos ng LRT2 depot facilities sa loob ng 240 araw, kabilang dito ang renovation ng quarters ng mga train operator, pagpapatayo ng mga gender-sensitive restroom, covered walkway patungo sa opisina ng LRTA, at pagkukumpuni ng mga medical clinic sa mga estasyon ng Antipolo, Cubao, at Recto. Ibabalik at muling itatayo ang footbridge malapit sa bagong bukas na Mia Road Station sa loob ng 180 araw. Tinanggal ang dating istruktura upang bigyang daan ang konstruksyon ng riles, kaya layunin ng pagbabalik nito na maiwasan ang aksidente sa mga commuter na tumatawid sa Rojas Boulevard patungong Paliparan. Ang ibabalik na istruktura ay hindi lamang muling magtatatag ng ligtas na koneksyon sa pedestrian na nag-ambala ng proyekto ng riles, ngunit mapapahusay din ito ang pangkalahatang accessibility, kadaliang kumilos at kaligtasan ng publiko sa loob ng lokalidad. Kasunod ng matagumpay na pagbubukas ng Phase 1, mula Baclaran hanggang Dr. Santos Station sa Parañaque, nakatutok naman ang gobyerno sa mga susunod na yugto. Ayon sa ulat ng Light Rail Transit Authority (LRTA), 100% nang tapos ang pagkuha ng lupang daraanan (RO) para sa Phase 3 patungong Bacoor, Cavite. Gayunpaman, nasa kulang-kulang 70% pa lamang ang nakukuha para sa Phase 2. Nahaharap sa hamon ang Phase 2 dahil sa pagkakatayo ng C5 Quirino Flyover sa Las Piñas noong 2024 na nakaharang sa orihinal na dadaanan ng tren. Kasalukuyang gumagawa ng engineering adjustments ang LRTA at Light Rail Manila Corporation, LRMC, upang maituloy ang konstruksyon ng walang malaking aberya. Target ng pamahalaan na makumplito at may turnover ang lahat ng natitirang row ngayong taon upang tuluyang masimulan ang physical construction ng Phases 2 at 3, ang buong linya hanggang Cavite ay inaasahang magiging fully operational sa taong 2031. Ang LRT1 Cavite Extension ay magdadagdag ng 11.8 kilometro sa kasalukuyang linya. Ang unang yugto nito ay binuksan noong 2024, na nagpalawak ng mga operasyon sa Parañaque, habang ang natitirang mga yugto ay magpapakilala sa mga istasyon sa Las Piñas, Zapote, at Bacoor. Kapag ganap ng gumana, ang extension ay inaasahang tataas ang araw-araw na sakay sa 800,000 at bawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Pasay at Cavite sa humigit kumulang 25 minuto. Samantala, ang Department of Transportation, DOTR, ay naghahanap ng isang pangkalahatang konsultant sa pamamagitan ng proseso ng pagbid upang makatulong na maisakatuparan ang EDSA Greenways Project, isang 4.7 km elevated walkway sa kahabaan ng pinakaabalang koridor ng Metro Manila. Upang tuluyang masimulan ang malawakang konstruksyon, naglunsad ang DOTR ng bidding para sa isang general consultant. Ang ekspertong ito ang mamamahala sa construction supervision at magsisilbing transaction advisor para sa pagpili ng magiging partner sa operation and maintenance, O&M, ng footbridge system. Bagamat inaprubahan ng ADB ang pondo noon pang 2020, ilang beses naurong ang target completion, mula 2022, naging 2024, at ngayon ay target sa 2027, dahil sa mga sumusunod na issue.
Sa kahilingan nitong inilabas noong, sinabi ng Transportation Department na ang General Consultant ay makikipagtulungan sa ahensya sa pamamahala ng proyekto, bukod pa sa pangangasiwa sa konstruksyon. Ang dalubhasa ay magbibigay ng transaction advisory service para sa pagpili ng mga partner na magpapatakbo at magpapapanatili ng footbridge system. Direktang ikokonekta ang mga walkway sa mga istasyon ng MRT3 at LRT1 upang maging direkta at seamless ang paglipat ng mga pasahero nang hindi na kailangang bumaba sa kalsada. Matagal ang naging negosasyon para sa pagbili ng mga pribadong lupang tatamaan ng proyekto, pati na ang paglilipat ng mga cable ng kuryente at linya ng komunikasyon, utility relocation. Ang mga elevated walkway ay lalagyan ng mga elevator, malaking tulong ito para sa mga senior citizen, buntis, may kapansanan, PWDs at mga magulang na may bitbit na maliliit na bata. Nagkaroon ng pagkaantala sa procurement o bidding process dahil nahirapan ang DOTR na makahanap ng selyadong contractor na magtatayo ng civil works. Bahagi ito ng malawakang programa ng DOTR na nagbibigay prioridad sa mga tao kaysa sa mga pribadong sasakyan, kasabay ng pagdaragdag ng mga dedikadong bike lanes sa bansa. Ang proyekto ay pinondohan sa tulong ng loan mula sa Asian Development Bank, ADB, pinag-aaralan din ng pamahalaan ng Public-Private Partnership, PPP, model upang mas mapabilis ang implementasyon nito. Ayon sa pamunuan ng DOTR, ang mga pagbabago sa internal procurement policies ay nakadagdag din sa tagal ng proseso. Kasabay ng delayed EDSA Greenways, isinasagawa ng pamahalaan ang malawakang EDSA rehabilitation at pag-upgrade sa EDSA busway upang mas mapabilis ang daloy ng trapiko para sa lahat.